Leo, naalala mo ba yung gabi na una mo akong hinalikan? Hindi ko naman talaga sinasadya. Nadala lang ako sa sitwasyon. Pero ramdam ko na totoo yun eh. Hindi mo lang ginawa dahil nadala ka. Oo, totoo. Hindi ko man planuhin pero hindi ko rin kayang itanggi. Simula nung gabing yun, mas lalo lang akong nahirapang pigilan ang nararamdaman ko. Sandali silang natahimik. Pareho silang nakatingin sa isa't isa. Hindi gumagalaw, pero kita ang init ng damdamin. Buti na lang, kasi kung hindi mo ginawa yun, baka hanggang ngayon, hindi ko pa rin alam na ganito rin pala ako para sa'yo. Dahan-dahang lumiti si Leo. Unti-unti silang naglapit. Sa simula ay nag-aalangan hanggang sa tuluyan ng magsalubong ang kanilang mga labi. Isang malambot, mabagal, at tapat na halik. Para bang kumpirmasyon na unahan na silang dapat ikahiya. Habang nagtatagal ang halik ay mas humigpit ang kapit nila sa isa't isa. Sabik na sabik at punong-puno ng emosyon. Ngunit may halong lambing na parang ayaw na nilang matapos ang sandaling yun. May mga kwentong deserve pakinggan. Kung bago ka pa lang dito sa Celeb Central, mag-subscribe ka na at samahan kaming buhayin ang mga kwentong puno ng damdamin at pag-ibig dahil baka ang maririnig mong kwento ngayon ay kwento mo na rin. Mula sa probinsya ng Nueva Ecija, bumiyahe si Leo papuntang Maynila, sakay ng isang lumang bus. 24 na taong gulang pa lang siya, pero ramdam na ang bigat ng responsibilidad. Siya ang panganay sa 3 magkakapatid, at mula nang magkasakit ang kanilang ama, siya na ang nagsisilbing haligi ng pamilya. Tahimik siyang nakaupo sa bus. Hawak na higpit ang kanyang maliit na bag. Habang iniisip ang bagong simula na haharapin niya bilang isang caregiver. Medyo kabado si Leo. Ibang mundo ang papasukin niya. Sanay siya sa simpleng pamumuhay sa kanilang probinsya, sa amoy ng palay at taniman, sa init ng araw at sa hirap ng bukid. Pero ngayon, haharapin niya ang isang pamilyang may kaya. Sa isang bahay na tiyak na malayo sa nakasanayan niya. Kahit may takot sa puso, pinili niyang lumaban para sa pamilya niya at sa kinabukasan nila. Pagbaba niya ng bus ay sumakay siya ng jeep, tapos taxi hanggang makarating sa malaking bahay na kanyang pagtatrabahuhan. Pagbukas ng gate, agad niyang nasilayan ang malawak na hardin at malinis na veranda. Humigpit ang hawak niya sa kanyang bag. Ramdam niya ang kaba at biglang pagtigbok ng kanyang dibdib. Sa loob ng sala nakaupo si Lola Carmen sa rocking chair. Nakasalubong agad ni Leo ang kanyang magiliw na ngiti. Leo, anak, ikaw na ba ang bagong caregiver na pinadala ng agency? Malumanay na tanong ng matanda. Opo, Lola Carmen. Magalang na tugon ni Leo sabay bahagyang yuko. Ako na po ang bahala sa inyo simula ngayon. Ngumiti si Lola Carmen. Tila ba kampante na agad sa kabaitan ng binata. Ngunit sa kabilang sofa, nakaupo si Martin, ang apo niya. Hawak ang gitara na may nakasabit pang earphone sa kanyang tainga. Sadali siyang tumingin kay Leo, mula ulo hanggang paa. At pagkatapos ay ibinaling ang tingin sa gitara na parang wala siyang interes sa nakita nito. Martin, apo, wika ni Lola Carmen. Siya si Leo. Siya na ang tutulong sa atin dito sa bahay. Bakit pa kasi kailangan ng caregiver la? Malamig ang tinig ni Martin. Ako naman kayang-kaya kitang alagaan. Alam kong kaya mo, apo.
Sagot ni Lola Carmen na puno ng lambing. Pero kailangan mo rin ng oras para sa school at sa musika mo. Para sa ikabubuti mo rin naman ito. Lumapit si Leo. Marahang inilipag ang bag sa tabi bago nagsalita. Pasensya na po kung istorbo ako, pero gagawin ko po ang lahat para maging magaan ang buhay ninyo dito. Napatingin si Martin kay Leo. May bahid ng inis sa kanyang mga mata. Ngunit may halong kuryosidad din na tila hindi niya maitago. Sandaling nagtagpo ang kanilang mga paningin. At sa katahimikan ng sandali, may kakaibang tensyon na nagsimulang mabuo. Tingnan natin kung tatagal ka, bulong ni Martin. Sabay balik ng tingin sa kanyang gitara. At sa unang araw ni Leo sa Maynila, nagsimula ang isang kwento na hindi niya ikakalang magbabago ng kanyang buhay. Matapos ang maikling pagpapakilala ay tumingin si Lola Carmen sa apo. Martin, pakisamahan mo muna si Leo. Ihatid mo siya sa magiging kwarto niya para makapagpahinga at makapag-ayos ng kanyang gamit. Saglit na natilingan si Martin. Halatang walang gana. Pero tumayo rin to sa huli. Sige na nga la, mahina niyang sagot. Kinuha ni Leo ang kanyang bag at sumunod kay Martin. Tahimik silang naglakad sa pasilyo. At ramdam ni Leo ang lamig ng ugali ng binata. Habang naglalakad, hindi maiwasan ni Leo na mapansin ang loob ng bahay. Malalaking painting sa mga dingding, makintab na sahig, at mga mamahaling kasangkapan. Lalong tumindi ang kaba niya. Pakiramdam niya ay masyado siyang maliit sa harap ng marangyang mundo na yun. Dito ka, putol ni Martin sa kanyang pagmamasid. Binuksan niya ang pinto ng isang mailuwalis na silid. May simpleng kama, maliit na cabinet, at bintanang tanaw ang hardin. Yan ang magiging kwarto mo. Huwag masyadong magpa-istorbo kay Lola ha. Ayoko mapagod siya. Tumangulang si Leo. Salamat Martin. Bahagyang nag-angat ng kilis si Martin. Parang hindi siya sanay marinig ang pasasalamat na may kasamang sinseridad. Tumalikod na lang siya at muling naglakad pabalik sa sala. Nang makabalik si Martin kay Lola Carmen ay umupo siya sa tabi nito. La, sigurado ka bang okay lang na may ibang tao rito? Hindi ka ba naiilang? Ngumiti si Lola at marahang hinaplos ang kamay ng apo. Martin, anak, si Leo ay nandito para tulungan tayo. At ramdam ko na mabait naman siya. Pero ikaw na ang bahala magturo sa kanya ng mga gagawin dito sa bahay ha. Tulungan mo na rin siya. Napabuntong hininga si Martin. Oo na la. Pero sana wag siyang maging pabigat. Hindi siya magiging pabigat, sagot ni Lola Carmen na may kumpiyansa. Sa totoo lang, baka nga maging malaking tulong siya hindi lang sa akin, kundi pati na rin sa'yo. Napakunot ang noo ni Martin. Hindi agad naintindihan ang huling sinabi ng kanyang lola. Pero bago pa man siya makapagtanong, tinawag siya nito para ibigay ang ilang mga tagubilin. Martin, ipaliwanag mo sa kanya bukas ang mga nakagawian ko. Ang oras ng gamot, oras ng pahinga, pati mga simpleng bagay na gusto ko. Ikaw na muna magsilbing tulay, apo. Gabayan mo si Leo. Tahimik lang na tumango si Martin. Sa isip niya, hindi niya alam kung paano pakikisamahan ng tahimik na probinsyanong yun. Pero sa puso niya, may kakaibang kutob na nagsisimulang gumulo. Kinabukasan maagang nagising si Leo. Sanay siya sa probinsya na gumigising bago pa man sumikat ang araw. Kaya't agad siyang bumangon, inayos ang kanyang higaan at lumabas ng kwarto. Napakatahimik ng bahay, maliban sa tunog ng ibon na nasa hardin. Pagdating niya sa kusina, nadatan niyang nagtitimpla ng kape si Martin. Nakasuot ito ng simpleng t-shirt at shorts at medyo magulo pa ang kanyang buhok. Ang aga mo naman, komento ni Martin.
habang hindi inaalis ang tingin sa tasa. Sanay na po kasi ako, sagot ni Leo. Medyo nahihiya. Sa amin po kasi sa Nueva Ecija, bago magtanim o mag-araro, maaga na kaming nagigising. Napatingin si Martin at bahagyang natawa. So probensyano ka nga talaga. Hindi ko alam kung kaya mong makisabay sa lifestyle dito. Hindi na lang umimik si Leo at ngumiti ng mahina. Sa halip, nagtanong siya kung anong pwedeng maitulong. Pwede po ba akong maghanda ng almusal para kay Lola? Nagulat si Martin sa alok. Sige, dito ka na lang. Ako na lang magdadala kay Lola. Ngunit bago pa siya makatanggi, mabilis nang gumalaw si Leo. Mang-iingat siyang naghiwa ng tinapay, nagprito ng itlog, at naghanda ng lugaw na nakita niyang nakasulat sa menu plan ni Lola. Tahimik lang si Martin habang pinagmamasdan ng kilos ng binata. Simple pero may disiplina. At parang sanay na siya sa trabaho. Makalipas ang ilang minuto ay sabay nilang dinala ang tray ng pagkain sa sala. Good morning, La. Bati ni Martin. Sabay lapag ng tray sa maliit na mesa. May handa si Leo para sa'yo. Ngumiti si Lola Carmen. Abay, ang sipag mo, Leo. Salamat, anak. Wala mong anuman, Lola. Sagot ni Leo. Sabay abot ng kutsara sa matanda. Habang kumakain si Lola ay tinuro niya ang mga gamit sa paligid. Leo, tandaan mo, 12:00 ng tanghali at 8:00 ng gabi ang gamot ko. May oras din ng stretching tuwing hapon. Kahit mga 10 minuto lang. At kapag gabi, gusto kong nagbabasa ng libro bago matulog. Tahimik na nakikinig si Leo. Parang inaaral ang bawat detalye. Samantalang si Martin, nakatingin lang. Hindi alam kung matutuwa o maiinis na parang mas attentive si Leo kaysa sa kanya. Matapos kumain ni Lola, sabay silang nag-ayos ni Leo ng mesa. Habang naglalakad pabalik sa kusina ay hindi makatiis si Martin at bumulong. Hindi mo naman kailangan maging sobrang perpekto, di ka naman robot. Napahinto si Leo at ngumiti ng bahagya. Hindi po, pero gusto ko lang po talagang magampanan ng maayos ang trabaho ko. Natahimik si Martin at sa unang pagkakataon, hindi niya alam kung paano sasagutin ang sinseridad ni Leo. At sa araw na yun, nagsimula na ang maliliit na eksena ng pagkakapalagayan. Simpleng almusal, ilang tagubilin, at titig na hindi inaasahang nag-iwan ng kakaibang pakiramdam sa kanilang dalawa. Mabilis lumipas ang mga araw. Unti-unting nakasanayan ni Leo ang gawain sa bahay. Pag-aasikaso sa gamot ni Lola, pagluluto ng pagkain, at pagtulong sa mga simpleng ehersisyo ng matanda. Tahimik lang siyang gumagalaw. Laging may respeto at maingat sa lahat ng ginagawa. Si Martin naman, sa umpisa ay pilit na naglalagay ng distansya. Pero hindi niya maiwasang mapansin ang dedikasyon ni Leo. Kapag naghahanda ito ng pagkain, kapag inaalalayan si Lola sa paglalakad, o kahit sa simpleng pagtiklop ng kumot, lahat ginagawa niya ng may malasakit. Isang hapon, habang nagigitar si Martin sa sala, biglang sumilip si Leo dala ang isang baso ng tubig. Martin, baka po nauhaw ka. Gusto mo? Napatingin si Martin. Bahagyang nagulat. Salamat. Inabot niya ang baso at sandaling nagtama ang kanilang mga daliri. Pareho silang napahinto. Isang maliit na kuryente ang dumaloy na parang hindi nila alam kung saan ito nanggagaling. Oops! Stop muna! Libre ang lahat ng BL series na mapapanood mo rito. Kung napapangiti kita, palambing naman. Pindutin mo na ang subscribe button para mas marami pa tayong sweet na kwento na pagsamahan. Maraming salamat! Agad na iniwas ni Leo ang tingin at bumalik sa gawain. Pero si Martin, napako ang mga mata niya sa kanya. Hindi niya maipaliwanag kung bakit parang biglang naging mabagal ang oras.
Kinagabihan, habang nagbabasa si Lola ng libro sa kwarto, naiwan sina Leo at Martin sa kusina. Tahimik na naghuhugas ng pinggan si Leo, samantalang si Martin ay nakaupo at nakatingin lang sa kanya. "Alam mo, Leo," biglang sabi ni Martin, "hindi ko inakalang may tao palang kasing seryoso mo. Parang lahat ng ginagawa mo may dahilan." Napatingin si Leo. Medyo nahihiya. "Siguro po kasi sanay na ako may responsibilidad. Kapag breadwinner ka, wala ka namang choice kung hindi maging seryoso." Saglit na tahimik si Martin. Sa loob-loob niya, hindi niya alam kung bakit naapektuhan siya sa mga simpleng salitang yun. Para bang may humahaplo sa puso niya. Habang pinagmamasdan niya si Leo ay napansin niya ang pawis sa sentido nito. Ang pagod pero matatag na ekspresyon sa mukha. May kakaibang init na kumukulo sa dibdib niya. Isang damdaming ayaw niyang aminin, lalo na't magkasama sila sa iisang bubong. At trabaho lamang naman ang dahilan ng binata kung bakit ito naririto. Sa gabi ring yun, habang nakahiga, hindi makatulog si Martin. Bumaling siya sa gilid ng kama. Hawak ang gitara at marahang tinugtog ang isang malungkot na himig. Ang nasa isip niya ay iisa lang. Bakit parang gusto kong mas makilala pa siya? Samantala, si Leo naman, nakahiga rin sa kanyang silid. Mahigpit na nakapikit. Pilit na iniiwasan ang maeksenang ayaw niyang isipin. Ayaw niyang magpahulog at ayaw niyang masangkot. Pero kahit anong iwas, hindi niya maitago ang kakaibang tibok ng puso tuwing nagtatama ang mga mata nila ni Martin. At doon na nga nagsimula ang tunay na laban. Hindi lang sa salita, kundi sa damdaming hindi nila inaasahan. Isang gabi ay biglang nilagnat si Lola Carmen. Pagkatapos ng hapunan, biglang naghina ang kanyang katawan. Napahiga siya sa sofa. Agad na nataranta si Leo at mabilis na kinuha ang thermometer. Samantalang si Martin naman ay lumapit at inalalayan ng kanyang lola. "Leo, dahan-dahan. Baka lalo siyang mapagod." May pag-aalalang sigaw ni Martin. "Alam kong ginagawa ko," mabilis na sagot ni Leo habang sinusukat ang temperatura. "Kailangan niya makainom ng gamot agad-agad." "Ako na," giit ni Martin sabay kuha ng baso ng tubig. "Ako ang sanay dito. Matagal ko nang ginagawa to." Napapuntong hininga si Leo. Pilit pinapakalma ang sarili. "Martin, trabaho ko ito. Hayaan mong ako ang umalalay kay Lola." Nagtagpo ang kanilang mga mata. Parehong puno ng inis at tensyon. Halos magtalo na sila sa harap ni Lola. Pero nang marinig nilang umubo ang matanda, sabay silang tumigil at lumapit para alalayan siya. "Shh! La, andito kami," sabay nilang bulong. Sa kabila ng tensyon, halata ang pagkasabay ng tibok ng kanilang mga puso. Si Leo, pilit na nagiging profesional pero hindi maitago ang lambing sa pag-aalala. At si Martin naman, puno ng kaba pero mas lalong humahanga sa dedikasyon ni Leo. Makalipas ang ilang oras ay unti-unti ring bumaba ang lagnat ni Lola. Mahimbim na siyang nakatulog sa kama, habang sina Leo at Martin ay naiwan sa gilid. Pagod, tahimik, pero pareho silang hindi nakatulog. "Salamat," mahina ang sabi ni Martin habang nakaupo sa silya. "Kung wala ka, ewan ko." Umiling si Leo, iniwas ang tingin. "Ginagawa ko lang ang trabaho ko." "Hindi lang trabaho yun, Leo," sagot ni Martin. Masinsin ang titig. "Iba ang paraan mo. Ramdam kong tunay mong inaalagaan si Lola at hindi ko alam kung bakit pero ramdam ko rin yun para sa akin." Nabigla si Leo sa mga salitang yun. Saglit silang nagkatitigan at sa katahimikan ng gabing yun, tila ba hindi nila kayang itago ang matagal ng damdaming namumuo.
Bago pa siya makapagsalita ay biglang bumangon si Martin at marahang hinawakan ng kamay niya. Mainit ito, nanginginig at punong-puno ng emosyon. "Leo," bulong ni Martin. Halos pabulong na lang para bang takot siyang marinig ng kahit sino. Hindi na nakasagot si Leo. Nanatili silang nakaupo sa dilim at magkahawak ang kamay. Habang sa kabilang kwarto ay mahimbing na natutulog si Lola Carmen, walang kamalay-malay na sa gabing yun ay nagsimulang mabuo ang isang pagmamahalan na pilit man nilang nilalabanan ay unti-unti ring umaalpas. Pagkatapos ng ilang makasigurong nahihimbing na si Lola Carmen sa pagkakatulog ay bumalik sina Leo at Martin sa sala. Tahimik ang paligid. Tanging tunog lang ng wall clock at mahina nilang init ng hangin mula sa bintana ang maririnig. Pareho silang pagod pero gising na gising pa rin. Umupo si Leo sa sofa, nakayuko. Hawak pa ang maliit na tuwalya na ginamit kanina sa pagpapababa ng lagnat ni Lola. Si Martin naman ay nasa kabilang dulo ng upuan, nakasandal at matamang nakatingin kay Leo. "Alam mo," basag ni Martin sa katahimikan, "hindi ko talaga maintindihan kung paano ka nakakaya ang lahat ng ito. Hindi ka man lang nagrereklamo." "Sanay na siguro ako," sagot ni Leo. Mahina pero totoo. Sa probinsya kasi kapag may sakit ng pamilya, lahat nagtutulungan. Walang pwedeng tumakas. Sandaling natahimik si Martin, saka marahang ngumiti. "Siguro kaya iba ka. Hindi ka tulad ng mga taong nakasanayan ko dito sa Manila. Ikaw, totoo ka eh." Napatingin si Leo kay Martin. Sa unang pagkakataon, nakita niya ang binata na hindi suplado, kundi seryoso at marupok din sa loob. "Hindi mo kailangan purihin ako," mahina niyang tugon. "Ginagawa ko lang ang trabaho ko." "Hindi lang trabaho, Leo," sagot ni Martin. Mas lumapit pa siya ng kaunti. "Nakita ko kung paano ka mag-alaga at hindi ko maiwasan na..." Natigilan siya. Nag-aalinlangan. Pero tinuloy niya rin ang kanyang pangungusap. "Hindi ko maiwasan na humanga sa'yo." Nagtagpo ang kanilang mga mata. Tahimik lang ang paligid, pero parang ang lakas ng ingay ng kanilang mga dibdib. Mabagal na naglakad si Martin papalapit at umupo sa tabi ni Leo. "Martin," mahinang bulong ni Leo, halatang nag-aalinlangan. "Hindi pwede." Ngunit bago pa siya matapos, dahan-dahang inabot ni Martin ang kanyang muka. Mainit ang palad at marahang haplos na parang kinukumbinsi siyang sumuko. "Kung mali man to, bakit parang tama?" bulong ni Martin. Hindi na nakasagot si Leo. Sa halip, napapikit siya nang unti-unting lumapit si Martin. At doon, sa katahimikan ng gabing yun, nagsalubong ang kanilang labi. Maingat sa simula, puno ng pag-aalinlangan, ngunit unti-unting lumalalim. Isang halik na hindi nila pinlano, pero matagal na nilang itinago. Isang halik na may halong takot, ngunit hingit na nagigibabaw ang matinding pagnanais na iparamdam ang totoo nilang nararamdaman. Nang maghiwalay ang kanilang mga labi ay parehong mabilis ang paghinga. Tumingin si Martin kay Leo at nakangiti ng bahagya. "Hindi ko na kayang itago, Leo." Saglit na natigilan si Leo. Parang sa huli, hindi na rin siya nakatanggi. "Ako rin," mahina niyang sagot. Bago muling dumampi ang kanilang mga labi sa isa't isa, ay mas totoo na sila sa kanilang mga sarili. At sa sala ng bahay na iyon, sa gitna ng tensyon at pag-aalaga, isinilang ang isang pagmamahalan na matagal na nilang nilalabanan. Lumipas ang mga araw bago ang gabing iyon sa sala.
Hindi na nila binanggit ang nangyaring halikan. Pero hindi rin nila ito tuluyang binabaliwala. Sa bawat pagkikita ng kanilang mga mata, sa bawat simpleng kilos, ramdam nila na lumalamin na ang kanilang koneksyon. Habang nag-aayos si Leo ng mga gamit ni Lola sa kusina ay biglang dumating si Martin at may dalang gitara. "Uy, Leo!" Nakangiting tukso ni Martin. "Baka naman may kaya kang kantahin habang nagluluto para hindi boring." Napailing si Leo. "Hindi ako marunong kumanta." "Sigurado ka?" Sagot ni Martin na nakangisi. "Baka naman mahiyain ka lang." Napabuntong hininga si Leo sabay sagot ng seryoso. "Kung kakanta ako baka mawalan ka ng ganang kumain." "Imposible," natatawang sagot ni Martin. "Basta ikaw ang kakanta, Jack, mas lalo akong gaganahan." Nagkatitigan silang dalawa at may biro sa pagitan. Ramdam nila ang lambing na dahan-dahang sumisingit sa simpleng araw. Isang abon, nag-aabot si Leo ng gamot kay Lola habang nakaupo ito sa veranda. Biglang dumating si Martin at sa pagmamadali niyang lapitan ng Lola ay nadula siya sa sahig. Muntik na siyang matumba pero agad siyang nasalon ni Leo. "Aray!" Reklamo ni Martin pero nakangiti. "Kung hindi dahil sa'yo baka may bukol na ako ngayon." "Ang pabaya mo kasi," seryosong sagot ni Leo habang hawak pa rin ang kamay ni Martin. "Lagi ka na nagmamadali." "Nandyan ka naman pala para saluhin ako," biro ni Martin. Sabay higpit ng hawak sa kamay ni Leo. Nagtagpo ang kanilang mga mata. Parehong nagulat nang mapansing hindi pa rin nila binibitawan ang isa't isa. Doon mismo sa veranda. At nakikita sila ni Lola Carmen. "Martin, Leo." Mahina ngunit malinaw ang boses ng matanda. Parehong napalingon ng dalawa. Biglang nabitawan ang kamay ng isa't isa. Kita sa mukha nila ang kaba at hiya. Ngunit imbis na galit o gulat, isang mahinang ngiti ang lumabas mula kay Lola Carmen. Tahimik lang siyang tumango. Saka muling tumingin sa Hardy na parang walang nangyari. Sa loob-loob ni Martin at Leo, alam nilang hindi lingid kay Lola ang unti-unti nilang nararama para sa isa. At doon nagsimula ang bagong yugto. Hindi na lang lihim, kundi isang damdaming unti-unti nang lumilitaw sa liwanag. Kinagabihan, habang nag-aayos si Leo ng kusina at nagigitar si Martin sa sala, tinawag silang dalawa ni Lola Carmen sa kwarto nito. "Leo, Martin, halika nga muna kayo." Nagkatinginan ng dalawa. Parehong kinakabahan. Mabigat ang hakbang nila papasok at para bang alam na nila kung tungkol saan ang magiging pag-uusap. Umupo si Martin sa tabi ng Lola. Samantalang nanatiling nakatayo si Leo. Mahigpit na nakahawak sa kanyang kamay na parang wala siyang malalagyan ng kaba. Tahimik lang si Lola sandali bago nagsalita. "Kanina nakita ko kayo sa veranda. Magkahawak ang mga kamay ninyo." Agad na bumaba ang tingin ni Leo. Halos hindi makatingin sa matanda. Si Martin naman ay hindi mapakali. Pilit nag-iisip ng idadahilan. "La, hindi yun." Pinutol siya ni Lola Carmen at marahang ngumiti. "Hindi nyo kailangan magpaliwanag. Matagal ko nang nararamdaman na may namumuo sa inyong dalawa. Matanda ako pero hindi ako bulag. Lalo na sa paraan ng pagtingin nyo sa isa't isa." Napatigil si Martin, habang si Leo naman ay bahagyang napatingin sa gilid. Para niyang gustong lumubog na sa hiya. Hinawakan ni Lola ang kamay ng apo. Sabay inabot din ang isa kay Leo. "Anak, Martin, Leo, huwag kayong matakot magmahal. Ang mahalaga, alam niyo kung nasaan ang tama at mali. At kung ang pagmamahalan ninyo ang makakalagpas, makakapagpaligaya, huwag kayong dapat ikahiya." Napaluha si Martin. Mahigpit na hinawakan ang kamay ng Lola. "La, natatakot ako."
Natatakot akong baka hindi nila maintindihan. Marahang hinaplos ni Lola ang buhok niya. Sa buhay, laging may hindi makakaunawa. Tandaan mo yan. Pero kung alam mong totoo ang nararamdaman mo, kung kaya mong ipaglaban ng may respeto at dangal, doon ka magtatagumpay. Lumingin siya kay Leo. Nahalatang nangingilid din ang luha. Leo, anak, huwag mong pilitin itago ang puso mo. Dahil minsan ang pagmamahal ang mismong gamot sa mga sugat na hindi kayang gamutin ng kahit anong tableta. Natahimik ang buong silid. Sa unang pagkakataon, ramdam ni Leo at Martin ang gaan sa loob. Hindi na nila kailangan magtago sa harap tuwing nakikita sila. At lalong hindi na nila kailangan magtago sa harap ng taong pinakamahalaga sa kanila, si Lola Carmen. Nagkatinginan ng dalawa. Parehong nangiti sa gitna ng mga luha. At sa tabi nila, nakaupo si Lola. Payapang nakatingin. Parang isang tagapagsindi ng ilaw sa paglalakbay ng kanilang tatahaking. Lumipas ang ilang linggo. Mas naging magaan ang bawat araw sa bahay. Hindi na lamang si Leo ang caregiver ni Lola, kundi naging kasama na rin siya sa pamilya. Sa tuwing mag-aalmusal sila sa beranda, magkasamang naghahanda sina Leo at Martin ng pagkain. Habang si Lola nandoon, nanonood at nakangiti. Parang nananabik sa bagong enerhiya na bumalot sa kanilang tahanan. Martin, Leo, sabi ni Lola isang umaga habang humihigop sa tsaa. Huwag kayong magmadali ah. Enjoyin nyo lang ang bawat araw. Ako, payapa na. Basta nakikita ko kayong dalawa na masaya. Nagkatinginan sina Leo at Martin. Parehong nakangiti. Hindi na nila kailangan ng mga salita. Ramdam nila ang tibok ng kanilang mga puso. At ramdam nilang tanggap sila sa mundong iyon na minsay kinakatakutan nilang pasukin. Nang gabing iyon, matapos makatulog ni Lola, magkasamang nag-aayos ni Leo at Martin ng mga gamit sa sala. Tahimik, ngunit puno ng init ng hangin sa pagitan nila. Nang maisara ni Martin ang mga kortina, ay dahan-dahan siyang lumapit kay Leo. Leo, bulong niya, sabay hawak sa kamay nito. Ngayon wala na tayong kailangang itago. Hindi na nakasagot si Leo. Sa halip, hinila siya ni Martin papalapit sa siniil ng isang halik. Hindi na maingat tulad ng una, kundi mas malalim, mas sabik, parang matagal na niyang pinipigilan. Gumanti si Leo. Mahigpit na yumakap. Hinayaan ang sarili na magdala ng apoy ng damdamin. Naging mas matagal ang halikan. Mabagal sa simula, pero unti-unting masidhing parang ayaw na nilang maghiwalay. Ang bawat haplos sa muka, sa balikat, at sa likod ay puno ng pananabik. Parang bawat galaw ay sinasabing, ikaw ang hinintay ko. Napahiga sila sa sofa. Magkahawak pa rin ng kamay. Hindi bumibitaw kahit saglit. Huminto saglit si Martin. Nakatingin kay Leo ng malapitan habang pareho bumibilis ang kanilang paghinga. Sabik na sabik ako sa'yo. Bulong niya, puno ng init at lambing. Hinaplos ni Leo ang kanyang pisngi at marahang umiti. Ako rin. Pero ngayon, wala na tayong dapat katakutan. Muling nagsalubong ang kanilang labi. Mas matagal, mas nag-aapoy, hanggang sa tuluyang nawala ang mga alinlangan. Sa gabing iyon ay naging ganap ang kanilang pagmamahalan. Pinagtibay ng basbas ng taong mahalaga sa kanilang buhay. At mula noon, ang tahanan na mismong puno ng kaba at pag-aalinlangan ay napalitan ng pagmamahal at pagtanggap. Si Leo at Martin, dalawang magkaibang mundo na pinagtagpo ng pagkakataon, ay natutong magmahal ng walang takot. Minsan, ang tunay na pag-ibig ay dumarating sa hindi inaasahang pagkakataon at sa taong hindi mo rin inaakala. Ang mahalaga,
ay matutunan nating magmahal ng may respeto, katapatan, at tapang. Dahil kapag totoo ang nararamdaman, ito mismo ang nagbibigay ng lakas. Hindi lang sa magkasintahan, kundi pati na rin sa mga taong nakapaligid sa kanila. May mga kwentong deserve pakinggan. Kung bago ka pa lang dito sa Celeb Central, mag-subscribe ka na at samahan kaming buhayin ang mga kwentong puno ng damdamin at pag-ibig. Dahil baka ang maririnig mong kwento ngayon ay kwento mo na rin.